kaibigan lang siya. Na-interview po si Atty. Kapunan, hindi ko pa ito napapakinggan, sabay-sabay natin pakinggan. Here we go. Kapunan, slam page by page comparison as total waste of time, trial time. Again, sa mga bagong pasok, syempre, huwag kalimutang mag-like at subscribe. Shoutout sa mga kasama natin dito. Here we go, pasok. Duterte impeachment trial. The Queen herself, Attorney Lorna Kapunan. Attorney Kapunan, magandang umaga po sa inyo, ma'am. Good morning, Alvin at Roger. Magandang umaga sa Robert. inyo. Sa mga nakikinig dyan. Robert, Attorney Robert ang pangalan ni Robert. Sino si Roger? Akala Robert! ko pupunta ka rito sa studio. Sorry kasi matagal ang debriefing namin kagabi. Kasi ang practice after every session day, nagdi-debriefing to discuss kasi ang dami namin dokumento, etc. No? Opo. At pagigising ko lang. I woke up like this. So ang tanong, makakapanood ka ba ng Odyssey? Correct. Punong-puno daw yung IMAX. Actually, totoo yan, punong-puno. Ano po. Dapat IMAX yun, di ba? Ano ang resolusyon, Attorney Lorna Kapunan, sa suggestion ninyo? Hindi, sige, nagamitin na natin yung dokumento ng depensa para wala nang gulo, wala nang question. Yes. Ang dokumento na ng depensa ang gamitin natin. Dokumento na nila. Diba, Walang... it seemed like parang logic yun, logical solution yun. Pero ayaw pa rin nila. Ayaw pa rin? Ayaw pa rin nila. Gusto nila mag-meeting, i-compare lahat, isa-isa. Alam mo, ito, for this first batch, yung tinatawag na, yung tinatawag na confidential funds for the last quarter of December 2022, 842 yun. Pero sa mga ibang quarters, meron pa tayong first, second, and third quarter, no? Sa DepEd, tsaka sa Office of the Vice President. Alam nyo, ilan yun? 4,492. Ang dami. Imagine kung ayaw nila. Gusto nila isa-isa i-compare. Pumirma naman sila. I'm sorry. Pumirma naman sila nung free trial per document, 3 signature, no? Gusto nila. Ang sinasabi naman nila, hindi naman signatures yung natawag na chain of custody. Baka daw yung mga minark namin, iba sa mga documents na sinubmit nila or lost along the way, mga ganyan. Hindi ko maintindihan. But in any event, hindi na tayo makakanood ng Odyssey. pero posible ba yun na lahat yung 4,000 dokumento ipagkukumpara? Hindi ba yun? That's a waste of time, is it not? It is a waste of time if you do it, especially in the impeachment court. Makita mo naman yung mga senator judges will be impatient, no? Yung first 5 minutes, gusto na nilang umalis. Recess ulit, no? But can you imagine the waste of time? That's why I suggested, nag-motion ako, gawin na lang before the clerk of court ang comparison, no? So, we're waiting for a schedule today. Wala pa, but baka tomorrow meron na schedule, no? So, ibig sabihin, yung schedule na binabanggit mo, Attorney Lorna, ito pa lang yun dun sa 840 plus na acknowledgement receipts. Iba pa yung 4,000. Wala pa tayo dun. Isasabay natin lahat yan. Isasabay na lahat. Isasabay natin lahat yung pag-compare. Kasi isang hearing date lang kami. Sa Monday lang ang hearing date para kay Ma'am Cylene Del Campo, no? So if we identify those documents in court, talaga mauubos. Wala na siyang testimony. So ang request namin is we be allowed Arton Zala, shout out. Good morning. Produce and verify at makita nila yung malakas ulan dito, malakas. Acknowledgement receipts. Hindi lang yun. Sa stipulation sa court yesterday, meron silang mga 10 documents na hindi sila nag-stipulate. Pati yun, papastipulate rin namin, no? Para lahat ng documents, sana pumayag sila sa stipulation. Because yung mga sinabit naman namin, dokumento rin nila. Pero kakayanin po ba yan, Attorney Kapunan, hanggang before mag-Monday? Kagaya ngayon, wala nang pasok sa Senado, suspended because of the weather. So may Friday na lang kayo. Kaya ba yun? Dinivide ko kung tig-isang minuto lang sa 4,000 na documents, 66.66 hours yun. Nang walang tulog. Ang haba nun. Paano yun? Mahaba yun. Kayang. Kakayanin yun, Attorney? Hindi ko alam. Baka nga may bagyo pa bukas eh. At saka ang Senado talagang, I think, no? Like Congress, I think Friday is a non-working day. So what do you propose to solve this impasse? Prayers. Hindi naman. Kailangan talaga Prayers ang magdasal. solusyon? Prayers ang sagot? Na pumayag na sila na tama na, nakita nyo na yan namatahan. Let's be reasonable here. Hindi ito it's not a matter of sinong mas magandang strategy, no? It's a matter of authenticating and seeing that the documents are real, no? Na they exist, na talagang pinadala ng office nila, no? So I hope they get to see reason.
because dokumento nila yun. If not, we will insist na lang na we will use their own documents. Okay. Now let's go to the meat, yung sustansya po ng testimonya ng yung taga-COA, ano po. And nahuli po kayo, ang sabi po ninyo ay scam. Ano, although stricken from the record yun, Robert, di ba? Yung scam, ano po? It's a scam. It's a scam. Ba't umabot kayo sa ganung Conclusion. pagbulalas ng mga salitang hindi maganda, Attorney Lorna? Actually, yung scam na yan is really, hindi ba it's an ordinary term, no? Pag dinuloko ka, pag kunyari, humiram ng pera, hindi sinuli, di ba? Naghiram ng cellphone, hindi sinuli. At gano'n ng gano'n, hindi yan tawag ng scam. And it is a way of connecting to the public for them to understand. Agree. Ano ba talaga itong acknowledgement receipt? Ano ba itong disbursement voucher? Ano ba itong mga liquidation report? Kasi napakaraming accounting terms, no? Ang bottom line doon, bakit natin tinitignan lahat ito? Kasi pera yan eh. Pera, ginamit ba yan sa gamot? Ginamit ba yan sa grocery? Ginamit ba yan sa chairs? At pag ginamit doon, hindi naman confidential purposes yun. Hindi ba? Hindi yan kasama sa, sabi nga ng witness, exclusive enumeration. Dapat, no? Kung wala sa enumeration, sa joint circular, bawal. Tama? Hindi, pero si Senator Amy kahapon, narinig ko siya, yung Senator Judge Amy Marcos, ang ini-insist niya, yung accountable officers. Yung special disbursing officer, Sabi sabi niya, niya. si Vice President. May SDO, sabi niya sa kanila. What do you say? Well, it's very clear, no? Tama siya yung disburse SDO nga, si Acosta para sa OVP, tsaka si Fajarda sa DepEd, no? But it is very clear both in the law and the joint circular na ang person accountable is the head of office. Tama. Head of office. Sino ang head of agency or head of Sarah. head HOA, head of agency? Ang vice president mismo. And in fact, she signed. She signed in the documents, no? Yun ang yun ang hindi sinabi ni Senator Amy, that it is not only her signature. It is not the signature only of Acosta and Fajarda na lumalabas man ng dokumento. In each and every document that we showed, it is the signature of the Vice President na nandun. At napakahalaga, that's why I pointed out, anong ibig sabihin nitong approved by, Mr. Witness? Anong ibig sabihin nitong certified by, attested by? Ang ibig sabihin nun, sabi ng witness, accountable. Kasi alam niya, no? It's not as if hindi alam ng Vice President o ng Deputy Secretary na gano'n ang ginastos, etc. No? So, it is very clear. And when the witness, the sad part is, Senator Defense nga ni. Senator Defense nga ni, attorney. Senator Defense yan, hindi yan Senator Judge. Senator Defense po ang tawag dyan nga ni. Diyos ko po, Lord. when the witness wanted to explain or attempted to explain, he would be cut in the mid-sentence, no? So, yun ang mahirap pag ang questions ay galing sa senator judges, hindi kami If it were a defense counsel that asked that and interrupted our witness, I would have objected. Pero pag ganyan, mga senador, hindi ka naman pwede mag-object. So, clear yun, Robert saka Alvin. Accountable officer, Sara Duterte. Very clear in the records. Kaya doon sa partner, doon sa tanong ni Senator Risa, di ba? Tinanong din niya yung witness. Under the Constitution, doon sa batas natin, sabi niya, sino ba yung mga tinatawag na accountable pagdating sa mga ganyan? Ang sagot ng witness, base po sa, nakalimutan ko yung specific na law, ang sinagot ay head of office, head of agency talaga, which is the Vice President, sabi niya. So parang command responsibility, Attorney Lorna. I mean, kung ikaw yung head ng agency, hindi ka pwedeng magugas kamay na, hindi ako yan ang disbursing officer, dapat lang singilin ninyo. Kumaga, the buck stops with you as the head of agency. Tama-tama yan, Alvin. It's very clear. Alam naman natin yan, ano? At saka in common experience, ganun din sa household. Kunyari, pag-usapan natin kung mga opisina, no? Let's say something happens to an employee. Sino ang responsible? The employer, di ba? Yung employer dito sa mga opisina, yung pinaka-head ng office. Sa bahay, sinong responsible sa bahay? Di yung head of household. Sa Alvin, sino bang head ng household mo? Ikaw o yung asawa mo? So dapat yung pinaka-head, yun ang mananagot. Hindi yung kung sino yung naglabas ng pera. Kasi hindi rin naman lalabas yung pera kung hindi mo pinirmahan eh. Kaya nga nakapirma kasi pumirma siya. Oo. Pumirma siya sa mga galon. At saka, yung sinasabi ni Senator Amy na, sila rin ang payee. Ang ibig bang sabihin is she trying to say na since they are the payee, sila ang kumuha ng pera at sila ang gumastos ng pera for their personal benefit, no? Hindi pwede yun. At saka, malinaw rin, Robert tsaka Alvin, yung presumption
yung presumption sa yung tinatawag na prima facie evidence. 8.3 sa joint Prima guidelines facie. ng COA, no, at ibang mga government agency. Nakalagay doon, failure to liquidate. Failure to liquidate meaning hindi ka nag-submit ng tama or sufficient documents. Meron ng presumption yan na you used it for your personal benefit, no? Or you misused it. Opo. Ngayon, ang tinatanong naman ng I think the presiding, some of the senators were trying to we're trying to let the witness admit, pinapa-admit sa witness na hindi naman final and conclusive yan. Tama. Kasi presumption lang yan. Ang pag merong presumption na ganyan, nagsishift ang burden of tinatawag na burden of proof, no? Yung burden of evidence. Pag may presumption na ganyan, dapat magpakita ng ebidensya. Yung yung mga nakalagay doon na yung mga yung public officer who has public accountability. Hindi kami iba yung medyo technical pero iba yung tinatawag na burden of proof, no? Ang burden of proof sa mga ganito is always with the person alleging, no? So burden of proof, may presumption of innocence. Pag nagpakita na kagaya ng sa 8.3, nagpakita na walang explanation, walang mga dokumento, nagsishift, tinatawag na burden of evidence na. Burden of evidence, di magpadala kayo ng mga dokumento. Ngayon, sila ngayon ang dapat mag-prove, hindi ang COA. That's why binigyan sila ng AOM, yung Audit Observation Memorandum. Magpadala kayo ng mga dokumento here para hindi kami mag-issue ng notice of suspension. Nagpadala ng dokumento, hindi naman sapat. Tinimbang ka, ngunit kulang. Hindi naman sapat yung mga documents na pinadala. That's why it graduated into a notice of suspension. Anong ibig sabihin ng notice of suspension? Ang ibig sabihin nun, hindi magre-release ng iba pang pera for the next quarter pag hindi ka pa nakaliquidate. Di ba ganon? Ganon tayo sa mga opisina natin. Mag-liquidate ka muna. Tapusin mo na liquidation mo bago ka correct. mag-request ulit. Nag-cash advance ka. Tapos hihingi ka na naman ng bagong cash advance. Hindi ka pa nag-liquidate ng cash advance mo. Suspended. So yun ang tinatawag notice of suspension. And you are given several days na naman para mag-submit ng document. Hindi na naman sila nag-comply. Kanya naging notice of disallowance. Ngayon, yun na naman ang tinanong mga senator judges. Ano ibig sabihin ng notice of disallowance? Sabi na naman ng isang senator judge, hindi na naman final yan, ng notice of disallowance. Pwede pang umakyat sa Supreme Court, pwede pang umakyat, mag-motion. Hindi po. Pag mayroon ng notice of disallowance, ang COA, ang susunod na step dyan, magpipetition for review ka sa findings ng officer na yan, nung state auditor na yan, sa commission proper. Tapos yung commission proper, yung mga commissioners mag-i-issue ng decision. Yung decision na yan, Alvin and Robert, final yun. Kung ang decision ay forfeiture, tapos nag-motion for reconsideration sila sa commission at dininay ang motion for reconsideration, yung po ang nangyari sa last quarter, no, yung 78 million na yan, dininay ng COA ang motion for reconsideration. So due and demandable na yun. Pwede nang hingin ng COA yun. At miski na umakyat sila sa Supreme Court on grave abuse, hanggang walang restraining order, pero tuloy-tuloy na yan. So as we speak, the Vice President must return 78 million. In addition to that, meron pang 3 quarters, meron ng disallowance. Hindi pinag-uusapan ito ng clearly kasi hindi pa. Meron ng disallowance for 315, 3 more quarters. May disallowance na yan. Kaya lang, hindi pa final, pero kanya hindi pa mini-mention ng COA. Attorney, kahapon na raise yung point ni Senator Panfilo Lacson. Pagdating doon, pag-usapan natin yung paborito mo, si Andy Lim, di ba? At kung sino man. Ang nangyayari, kapag nag-audit ang COA, hanggang paper audit sila. Ngayon, hindi inaalam or hindi nahanap kung nag-exist ba talaga si Andy Lim, si Mary Grace Piato, so kung sino man. Kasi sabi ni Senator Lacson, kasi kapag na-declassified na yan, pwede mo na yung hanapin para patunayan kung totoo ba nag-exist, totoo bang tumanggap. Parang sa part ng COA, hindi sila umaabot sa ganun. Hindi ba nalilimit yung inyong pag-prosecute dyan na hindi talaga sila nabigyan or hindi nag-exist yung ganitong individual? Paano natin mapapatunayan kung hanggang ang COA, hanggang audit dyan, hanggang dito lang, paper lang, kung ano lang isa, submit. Kasi ang COA audit, no? Kasi ang pagkaintindi ko,
tatlong audit na yan. May regular audit ng regular funds, merong Shout out, Sir Tony. document audit, yung tinatawag natin post-audit, yung ginawa ni Attorney Wamir. Mark Bon Jovi, shout out. Merong pangatlo, yung fraud audit. Hindi po nagpo-fraud audit ang COA. Pag meron silang nakita na fraudulent, nagre-recommend na sila na mag-file ng kaso ang ombudsman. But in terms of our proving our case, meron pa kaming additional witnesses, no? Maalala natin sa House Committee on Justice, nagpakita kami ng isang testimony at isang witness sa Philippine Statistics Authority. Yung witness na yan, ang mag-attest to the fact na ito bang Mary Grace, meron bang birth record yan, meron bang marriage record yan, death record yan, ito ba si Ang Dilim, o meron bang record yan sa PSA. So we will be presenting another witness to attest to the fact na walang record yan. That person is fictitious, does not exist. Okay. Attorney, 1 na lang, alas 8 na eh. Yung prosecution ba is going to prove na ibinulsa ni Vice President Sara Duterte ang kanyang confidential funds o hindi na tayo aabot doon? Kasi by implication, yun na talaga ang conclusion ng COA. Yes. Aabot tayo dyan, ano? Because yung second part ng evidence is sinong gumamit. Saan dinala yung mga duffel bag na yan? Sino-sinong mga tao? Kasi unusual yung magwi-withdraw ka ng cash. Kung kunyari payee ka at ikaw ang tatanggap ng award, dapat, lalong-lalo na government funds yan, dapat merong issuance by check, no? Check yan, hindi by cash, no? Kasi ang cash, madaling mawala yan. So, dapat sa chain of evidence, sa evidence, pakita saan gumamit. Aside from the presumption in law, aside from yung presumption dyan na mag-shift ng evidence, sila na ngayon. Kasi, just one last point, this is not a criminal case, ha? Hindi ito criminal case na ang burden, this is an impeachment case. Sa criminal case talaga merong presumption of innocence. Dito sa impeachment case, pag public officer ka at accountable funds ka, ikaw ang mag-prove. The burden shifts to the public official who is in charge of those accountable funds. Apa. So, yun ang difference ng criminal case. Meron namang criminal case si Vice President Sara sa ombudsman na final ni Trillanes, no? Doon yung proof beyond reasonable doubt. Dito sa impeachment case, hindi kailangan ng proof beyond reasonable doubt. Hindi criminal case lang. Clear and convincing lang. Sufficient evidence to show that these are public funds, that she is an accountable officer, at may betrayal of public trust. Klarong-klaro, kung di mo pera ng bayan, hindi mo ginastos dyan, wala kang isang resibo, wala kang pakita. Kasi sinasabi nila, buti nga si Vice President, bumuli ng mga gamot para sa mga taong nasa bundok, sa faraway places, para sa farm, may kailangan ng mga gamot, kailangan ng mga pagkain, buti nga si Vice President bumili. Ay hindi po, kukunin dapat ng Vice President. Sa regular funds nga, meron naman silang social services funds because strict dapat ang compliance at strict dapat ang paggastos ng confidential funds. Tama. Sige, attorney, hanggang dyan muna, ha? Magtulog kaya ulit si attorney? Babalik sa pagtulog? Hindi, ewan ko kung nakikiliti ba siya, natutuwa ba siya na sinasabihan siya na masterclass ang ginawa niya kahapon. Masterclass daw in lawyering. Galing, ano? Very, nung tinanong nga yung mga sa interview ng dalawang kasama kong si Kong Joel Chu at si Kong Atchong, no, sabi nga nilang masterclass. Sabi ko sa kanila, ako, you sound as if this is a eulogy. Praise na ng praise sa akin. Mula daw nung bata, naka-short pants daw silang pareho, nanonood na sila ng Attorney Lorna Capon. Teka, this is something like a eulogy. I'm still very much alive. Kaya sinabi ko kay Kong Joel Chua, mag-ingat ka. Merong Joel Chua sa listahan ng acknowledgement receipts. 70 po. Tinan mo naman si Kapunan, mukha bang 74 years old yan? Mukhang 73 lang, ano. And a half. Thank you po, mabuhay po kayo. Good luck sa audition. Thank you, Attorney. Bye-bye. See you, attorney. Yan ang queen. The queen. 73 years old, pero 74 years old yan. Diyos ko, Lord. Hindi nakapalagi yung mga defense team dyan. Diyos ko, Lord. Second to the last topic tayo. Kamsat, Mark Bon Jovi, Sir Tony, Katkat, Michael Pangan. Last topic. Second to the last topic tayo. Ano nangyari kay Ligarda? Parang biglang nawala, no? Bakit kaya? Na-issue lang na masasangkot sa plunder, biglang nawala. Anyari? Alamin natin in 30 seconds. Here we go.